Sa mga nakaraang episodes ay nasilayan natin ang Sabang Beach, Sabang Lighthouse, Sabang Bridge, at may sneak peek din tayo ng Sitio Digisit. Bigo man tayong makaakyat sa bundok na kinaroroonan ng Baler Lighthouse dahil tag-ulan, nabisita naman natin ang Zambali Nipa Palm Plantation, Zambali Hanging Bridge, at nakita rin natin ang panoramic view ng buong Baler mula sa Ermita Hill. Sa episode naman na ito ay binalikan ko ang paborito kong Sitio Digisit para ipakita sa inyo ang tunay na ganda nito. Waterfalls, rock formations at iba pa. You shine on everyone. You're easy to love. You're easy to love. Doon sa mga rock formations na yun tayo pumunta kahapon. Doon tayo ulit pupunta ngayon. Doon ko kasi gustong tumambay eh. Hindi ko alam kung hihintayin ko pa yung sunset o hindi na kasi medyo mahirap ding abutan ng dilim sa daan. Eh kung sumabay pa na umulan, di ba? Tambay na lang tayo saglit doon. Humigop tayo ng mainit na kape or manghang na noodles. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit nabanggit ko na ang Sitio Digisit ang paborito kong lugar dito sa Baler. Ito ang ipinagmamalaking waterfalls nila dito. Napakalinaw, napakalamig at napakasarap pagmasdan ng pagbulusok ng tubig dito. So ito yung di ko nakunan kahapon kasi deadbat na yung camera ko. Pero ngayon puntahan natin. Kita nyo, napakataas ng pinanggagalingan natural na tubig galing sa bundok. Tapos may mga level siya. Tapos hindi na tayo sa may lubang ng gitna. Tapos paguro hanggang doon. Tapos may tunnel doon, didiretso na yan siguro sa dagat. So hindi ko matiis na hindi makita ng up close. So malapit tayo ron. Medyo mahirap na lang. Yan. You're easy to love. You're easy to love. Everyone feels warm around you because Ganda! Panalo! So makikita nyo dito sa background ko, napakataas na natin. As in, ang layo na natin sa kalsada. Pero ito kasi yung gusto kong makita. Grabe ang taas ng pinanggagalingan ng tubig. Ito, tapos may isa pang level doon. Tapos may isa pang level doon na hindi ko alam kung nakukuha ng camera. Panalo! Parang ang sarap magtampisaw dito. So nandito tayo sa main na bagsakan ng tubig. Ang lakas ng bagsak ng tubig. Tapos umaanggi sa akin. Medyo basa na ako. Masasabi kong ito siguro yung paborito kong part ng pasyal ko dito sa Baler. Doon yung diretso papuntang lighthouse pero di na ako diretso doon kasi umulan kanina. Malamang di na naman ako paakyatin dahil maputik paakyat. Sa likod nga pala nitong rock formation na to, malaki yan actually. Siguro mga 4-story o 5-story building ang kasing taas yun. Sa likod niyan may isa pang rock formation, nakadip na siya. Kaya medyo tanaw siya doon. Mamaya makikita natin yun pag pumesto ako doon. Doon ko gusto pumesto kapag panonorin ko yung sunset. Ayun yung sunset ayun yung araw banda dyan. Hopefully magandang kulay yung makuha natin kasi medyo maulap eh. Nga pala ang sunset dito hindi humahalik sa dagat, sa bundok bumababa yung araw. Ayun, may mga nag-i-enjoy dito. Chuchu! Chuchu! Suplado. At
naglakad na nga ako papunta sa paborito kong tambayan dito sa Baler. Wala pa ring pagbabago dito. Napakapayapa at napakaganda pa rin. Nakakamangha pa rin ang mga malaislang rock formations dito. Itong lugar na to ay ang Digisit Beach. At itong mga rock formations naman na to ay ang tinatawag na Anyaw Islets. If you were ice cream, I'd scoop you. So, bawal akyatin tong mga to. For your eyes only. Pupwesto na tayo kung saan pwede natin matanaw yung sunset. So, merong rock formation dito. Ito. Tapos meron pa doon sa likod, isa, malaki rin. Tapos may isang puntot pa ron. Tapos ito. Ayun pa. Ayun pa. Parang mga maliliit na island. Habang pinagmamasdan ko tong dagat, naiisip ko yung madalas sabihin ni Gino na bakit kapag nakakita tayo ng magandang lugar, ang madalas sabihin natin, ang ganda, parang nasa ibang bansa ka. Bakit hindi natin sabihin ang ganda talaga ng Pilipinas? Bakit kailangan i-reference natin sa ibang bansa? Alam mo kung gaano kaganda yung Pilipinas, yung sa background ko. Diba? Dito ako pumesto kasi dito talaga kita yung sunset. Kaya lang yung araw natatakpan na ng makapal na ulap eh. Parang umuulan kasi sa area na yun. So mukhang hindi tayo nag-succeed na makita yung sunset. Pero magstay pa tayo ng konti. Gusto ko yung nakikita kong nagkukulay orange, diba? Malay mo naman. Bali, dito yung unang punta ko dito sa Baler. Pero aminin ko sa inyo na dati, madalas ko sabihin to sa mga kakilala ko eh, kahit sa kapatid ko. Sabi ko, wala namang something special sa Baler. Diba? Malakas lang yung alon, marami nagsisurf. Makikita mo rin naman sa La Union yan. Yung mga ganitong rock formation, makikita mo rin naman sa mga baybayin dyan sa north. Pero, ito kasi yung pinakamatagal na nagstay ako dito sa Baler. And, ngayon ko na siya na-appreciate. Ibang-iba yung appreciation ko sa lugar na to ngayon kumpara nung dati na pumupunta ako. Siguro may kinalaman din yun dun sa kung anong mood mo eh, di ba? Kung anong emosyon meron ka kapag pumupunta ka sa isang lugar. Bale, mas komportable ako tumatambay dito sa sa Digisit kasi sa Sabang medyo mas maraming tao. Plain na buhangin lang kasi doon. Wala kang nakikitang rock formations. Tsaka medyo nakakarinig ka ng mga andar ng sasakyan. May mga bangka rin na paroot pa rito. Medyo mas maingay siya. Tsaka yung wind noise doon mas malakas kumpara dito. Hindi ko alam, siguro dahil may bundok dito na sumasalo o humaharang sa hangin. Pero iba yung katahimikan dito. Paminsan-minsan may mga dumadaan din naman bangka dito. Pero paisa-isa lang. Hindi naman siya nagkakos ng noise pollution. Majority, mas naririnig mo pa rin yung simoy ng hangin, yung pagaspas ng alon sa dagat. Wala, naging mailap sa atin yung sunset. Doon kasi sa part na lulubugan ng araw, makapal yung ulap, madilim. Mukhang umuulan doon. Pero okay lang. So, pa rin ang mas ganda ng view dito. So, I think dito na nagtatapos yung gala ako dito sa Baler. Bukas, tanghali, babiyahin na ako pabalik ng Maynila. So, pabalik na tayo kung saan nakapwesto yung motor natin. May merienda lang tayo ng konti. Tapos, balik na tayo dun sa tinutuluyan kong kwarto. Hindi ko naman talaga linya yung travel vlogging. Pero sabi ko sa sarili ko, kapag nag-travel vlog ako, gusto ko raw yung experience. Hindi siya yung parang solid na documentary. Para medyo yung kung ano yung na-experience ko, na-experience nyo rin. Hindi agad ako umalis kasi nagbakasakali akong makitang magkulay orange ang kalangitan dahil sa sunset. At hindi ako nabigo. Bumalik ako sa kwartong tinutuluyan ko na may kasamang lungkot dahil ito na ang huling araw ko dito sa Digisit at kinabukasan ay babiyahe na ako pauwi. Pero humirit ako ng isa pa. Hindi ko natiis, na-curious ako kung ano ba ang itsura ng bayan ng Baler kapag nakailaw yung mga kabahayan sa gabi. So umakyat ulit ako dito sa Ermita Hill. Actually nakasara na, bawal na sanang umakyat. Nakiusap lang ako and pinagbigyan naman nila ako. Hindi ko alam kung mabibigyan ba ng justice ng camera.
pero napakaganda. Sobra. Nakikita mo yung sunset doon. Tapos yung reflection ng tubig. Nakikita ko, hindi ko alam kung kita ng camera. Tapos nakikita mo yung mga ilaw ng kabahayan. Ngayong naipakita ko na sa inyo ang kapanatagan at kagandahan ng Sitio Digisit, malamang ay naiintindihan nyo na kung bakit ito ang paborito kong lugar dito sa Baler. Sa susunod na episode naman ay mag-a-attempt akong puntahan ang mga magagandang lugar sa mga bayan ng San Luis at bayan ng Maria Aurora. Baler lang ang highlight ng biyahe kong to, pero since along the way naman pa uwi, daanan na rin natin. Yung biyahe ko pa uwi, may part na malungkot pero may part na masaya. Salamat sa panonood at kita-kits tayo sa susunod na episode. Because you're easy to love. You're easy to love. If you were ice cream, I'd scoop you up. And that's all because you're easy.